Ganon? May ganon? Oo, ganon. Mamaya, papakita sa atin ni Yub. Thank you, tol, in advance. Natatakot talaga. Hindi lang pala ganun ang pagbumotor. Napali. Bakit na? Project no? Kasi lahat alam na alam nila yung mga kung saan ako duwag Since nung day one na gawin to, na-overcome niya yung mga fears niya. And nakakatuwa na hinarap niya yung takot niya doon at para makasama kami. Yun yung goal Natatakot talaga ako. Kaya lang hindi ako meetbulin sa dalawa kasi baka ma-frustrate sila di ba? Ito yung magiging in the future, ito kasi talaga yung gagawin namin mag-travel talaga. Ngayon lang, because of the situation, maging maluwag ng konti, kailangan talaga mag-travel, diba? So, kailangan din talaga ni Yubs na matuto talaga mag-big bike. And hindi naman ganun yun Kumbaga, delikado siyang bagay. Hindi naman siya papakainin lang na maanghang o kung ano man. Diba? Parang perfect yung pagdating ni Sir Toto. Good morning! ating Morning! instructor. Yan na. Welcome! Magtuturo sa'yo, pare. Nakilala natin si Sir Toto, nabawasan yung takot. Pero siyempre, may kaba pa rin. Yun naman ang sabi niya, di ba? Pag lagi aalisin yung kaba So, welcome po sa The Lazy Road Trip Headquarters. Salamat. Morning! Sabi nila, may tuturuan daw ako dito na hindi ko alam kung sino. So, pumunta lang ako dito. Alam mo, hindi halatang tinext ko kagabi. Magkape muna rin Parne muna, parne. Matanggenyo no? Kumusta po biyahe? Okay naman. Good morning, mga ka-lazy. Yun! Galing Kasi very special yung ano natin ngayon kasi pupunta tayo dito actually para matuto to have that basic riding course natin. With Yubs, siyempre, kailangan natin ngayon matuto. Yun yata yung napag-usapan Yun ang dare. kagabi. Yun ang dare. Halo ko Kaya ako nandito para tulungan ka dun sa dare nila na parang binulong sa atin makasama ka daw dun sa mga ride nila. Yan! So, Ka ba? Thank you. Game ka ba? Siyempre, kayo pa ang magtuturo. Siyempre, special yan. Parang may leche plan. Diba? Ako si Toto Villanueva, BMW International Riding Instructor for BMW. Parang Batangas din ba kayo? Malapit na. Marami na nagiging Batanggenyo Been riding, siguro nagre-ride na ako siguro mga 35 years. So, riding experience ko siguro been racing, on and off-road. So nag-motocross kami, nag-track din kami. Most of the time ngayon, we do adventure riding. We go different places. Sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Nag-ride din tayo. Yun, no? Yun ang goal natin, di ba? Yung goal nyo, with this training, makakatulong din sa atin yun. Kasi, lalo na pag nag-ride na tayo, dapat stand-alone tayo. Alam natin yung safety factor na para sa atin. Yun ang importante. Hindi lang yung puro ride lang. Ang ano lang natin is we have parang rules natin na susundan during nung nagte-training tayo. Is number one, every time na magsasakay tayo ng motor, kailangan doon is yung safety natin. Always wear yung helmet natin. Helmet, yung gloves, kung may jacket, riding jacket, better. Since we are doing slow riding lang naman, hindi naman tayo mabilis, helmet is very important. So, hindi lang during the training, pero sana, magtuloy-tuloy ito. Na every time na sasakay ka sa motor, dapat naka-helmet. Laging naka-helmet. Kahit na malapit o malayo yan, Always yun yung helmet. Always tayo yun yung on the safety and more on defensive tayo dati. Defensive. Tama. Yung helmet natin is very important kasi ulo natin yan Kaya nga yung iba ini-investan natin ng magagandang helmet. Mga ulo talaga lagi sinusutan no? Lahat ng ulo dapat may helmet. Minsan kung saan sa sumusuot. sa sumusuot, minsan nadidisgrasya tuloy. Pag walang helmet tuloy, nadidisgrasya tuloy.
And then, during the drills, always listen to yun sa mga instructions natin. Okay? Kaba na rin, ha? Ano lang naman to, basic riding ano natin. Okay. So bakit natin gusto magkaroon ng basic riding skills natin? Kasi ako very important yung basic, kasi pag alam mo yung basic, yung advance madali na lang yun. Kesa yung gusto natin advance kaagad, pag hindi natin alam yung basic, mahirap. Kaya minsan nakakaano lang na parang, hindi, alam ko na yan, matagal na akong nagmumotor eh. Kasi riding a motorcycle is, sa akin is, dapat you can be as relaxed as possible. Hindi ka pwede. Nakabahan, Takot, tensyonado. Dami-dami ng iisip. Oo. Dapat hindi. Dalawa lang ang gulong natin. Ang pagmumotor sa akin is pang-relax ko. Hindi ka pwedeng magmotor, mainit ang ulo mo. Dapat iiwasan yung gano'n. Mainit ang ulo mo, alis ako. Oo, alis ka. Diba? Hindi pwede yan. Dami na aksidente doon. Tama Kasi yun. nga, dami iniisip Galit ka eh. Tsaka lumalakas yung loob mo eh. Bilisan ko. Minsan kasi hindi mo naman kailangan na isipin. Pag sakay mo, nakakalimutan mo talaga lahat. Para nagpo-focus ka kasi. Focus ka So, masyado. yun, kaya ka rin nare-relax. Pero minsan, yung sobrang focus naman, delikado din. Bakit? No? Kasi ang sobrang focus, hindi mo na nakikita yung Paligid. peripheral vision mo. Inisip mo lang, ito lang. Doon din Balansyado rin talaga dapat. Hindi ka relax nun. Pag Hindi ka relax doon kasi masyado kang focus into one direction. Balansyado rin dapat. Ngayon, pag-usapan natin yung motor mismo. Sige. Yan, marami kami hindi alam dyan. The bike itself. Yung bike natin, normally, so alam nyo na yung basic functions niya. So meron tayo yung tinatawag na engine mode. Akin to, tali, titingnan ko. Ito yung engine mode niya. So meron siyang rain, dynamic, enduro, tsaka road. So akala nila yon pare-parehas yon. Pero actually, kaya nga nila dinevelop yan para it will adapt kung ano yung klase ng terrain or kalsada na meron tayo. Dinadaanan, no? Kasi karamihan sa atin, pag kunyari, umuulan, naka-road lang ako. Okay na ako dun. Gamitin mo yung rain. Kaya nga nandiyan dyan yan. Sayang naman, no? Pag rain mode, ang difference naman yun from the road. Road kasi will have yung pinakamataas na threshold ng ABS, traction control, and yung brake system Pag natin. naka-road. Pag naka-road. Pag nilagay natin sa rain, ang nangyari doon, nagiging more sensitive naman siya. Kasi madulas yung kali natin eh. So nangyari, traction control, maka-amoy lang siya ng konting slip. Ang gagawin niya, i-activate na kagad ngayon. Mag-activate ngayon siya para hindi Hindi siya siya dumulas yung ano. So, magkakaroon tayo ng traction parati. Sir To, pagka kahit hindi mulan, ni-rain ko, Okay din yun. okay din yun. Okay Para din hindi siya. masyadong malakas. Yes. Ngayon, Beginner, sa mga beginner yata minsan ganun yun ang ginagamit natin. Pag naka-rain mode siya. Para yung power mo kasi, instead na sinasabi nila na, kunyari, 160 or 135 horsepower, ang ginagawa niya, feeling niya is 100 horsepower lang siya. Pero actually, it's always 135 siya. Akala ko dati, pagka ni-rain mo, uulan. Kaya Para adjustment bumagay niya, yung motor. konti. Pag naka-dynamic naman kayo, Yun ang hindi ko full alam. power siya, and then yung mga ABS and traction control niya, inililesen pa niya yung sensitivity niya. Eh, ba't ko gagawin yun? Hindi mas delikado? Para mas may power. Para mas... Pag Para dynamic power. Hindi Oo, pigil, hindi hindi pigil pigil. siya ngayon. So, Kasi okay. nangyari kasi yung ABS kasi yun kasi ang nagbibigay ng ano, akala mo humihina. Kasi nga nag-activate yung traction control. Konting slip lang niya, puk, ilaw na siya. So, pababagali niya until magkaroon ka ng traction control. Magkaroon ka ng grip. Si Rain, pag nawak mo na ganon, naramdaman niya na hindi na pantay yung ikot ng harap sa likod, gagawin niya, i-activate niya to. Hahabulin niya to, ilelesen niya yung ano, para bumaba siya. Para hindi Para magpantay sila ulit. hindi gumanon. Ganon. Okay. Bili tayo ng motor, di natin ginagawa natin. Kasi, yun nga yung ano doon. May yabang tayo. So, enduro naman, pag enduro pro, yun yung ginagamit natin pang off-road naman. So, pag naka-off-road tayo, ang ginagawa niya, less sensitive ulit yung traction control. Pero, ang ABS mo, meron pa rin. Activated. Pero front lang. Okay. So, yung likod, wala na siyang ABS. Okay? So, pag naka-pro siya, hiwalay na siya. Gumaganon-ganon yan. So, pwede mo na siyang i-lock. Yung rear wheel mo, pwede mo na siyang i-lock. Para gumanon-ganon. Yes. Sa off-road kasi kailangan natin yung rear wheel lock tsaka rear wheel spin for directions. Yung biglang pupunta dito. Kunyari, ni-square natin yung liko. So, instead na niikot natin ng ganon, ilalak natin likod para mag-square Para kumarap. siya ng ganon. Drifting, tol. Drifting. Ganon, may ganon. Ganon. Mamaya, papakita sa atin ni Yub. Thank you to in advance. Riding modes natin. And then, ABS tsaka traction control naman, we can turn it off manually. So, Saan? Dito sa mode? Sa dito menu? sa ano niya, Sa menu? yung sa button na dito, pwede natin siyang i-manual off
Ito. So, ABS. So, ibig sabihin, ito, naka-standby siya. Pag nagbi-blink. Okay? Ito, traction control. Ito, ABS. Pag umandar na siya, ibig sabihin, activated na siya. So, activate na siya. So, ibig sabihin, pag nag-off na siya, so, fully activated na siya. Binawilaw. Oo. Ito, sa truck. Ito naman, ito yung suspension natin. Yan yung bumababa. Oo. Ito yung bumababa natin na ano. So, pag pinindot mo naman to, suspension niya, naka-minimum ka pa nga eh. Ibig sabihin, mababa. So, mababa ka. Since matangkad ka, pwede mo siyang i-maximum para mataas or i-auto mo siya. Pag auto kasi, kunyari, may luggage ka, mabigat, ito yung self-leveling na tawag nila. Kasi ang gusto natin ng motor, parating pantay yan. Hindi siya pwedeng mabigat sa likod. Kasi mabigat sa likod, gagaan yung harap. Pag mabigat naman sa harap, tendency, steering mo mabigat. Wala ka rin traction. So, ang gusto natin parati is pantay siya. Yun yung dynamic. Kailangan i-auto? Pwedeng naka-auto. So, ngayon, sige, sakyan mo. Tama dun. Okay. Bababa yun. So, ang gagawin natin, Bababa yun. pag naka-maximum siya, Maangat Yan. pare. Tumataas ka. Maangat yan. so then, Bababa yan. Bababa. yan. So, bababa siya ngayon. Pwedeng auto, Pwede max. pwedeng maximum. Basta long press lang ito. Paano ito gagawin ko? Yan, long press. And then, Okay, long press. bitaw. Bitaw. Max na yan. Ayun. Ano, kailangan nakapigil ka. Okay. Hindi siya pwedeng tumatakbo. Pero itong reload niya, pwede siyang on the fly. So, pwedeng dynamic, pwedeng Oo. Yung shock absorber naman ito. So, yung laro naman niya. So, naka-road siya. Naka-road siya ngayon. So, softer siya ngayon. Yun. Mas malambot siya ngayon. Parang tinigas. Titigas yun kasi maandar. So, pag na yan, nag-a-adapt na siya. Okay. Nag-a-adapt siya. So, meron tayong cruise control. Yan. Ginagawa. I-plus mo to. So, pag plus mo to, plus 1 kilometer. Ang ano yan. Pang plus. Pag plus minus to eh. Pwede ka na ba hindi na mag-gas eh? Pwede hindi na mag-gas. Dito na ako nakahawak. Kunyari, click mo ng mga 5 plus 5 kilometer. Pag magpapahinga ka dito. Click. Lalabas dito. Dadagdagan niya. Magdadagdag siya. So, aakit na siya ngayon. So, pag nag-clutch ka ulit, di ba, di-disengage siya. Pag i-resume mo, pindutin mo to, hilain mo to, pull back, babalik siya kung ano yung naka-preset. Naka-preset ka ng 100, pag inano mo to, babalik to 100. Pabalik ulit doon. Babalik siya ulit. So, pwede ako nakapahinga. Kaliwat ka na. Kasi di ba minsan pagka magpapahinga Kasi ka talaga. long drive eh. Sakit dito na eh. Sumasakit lagi. sumasakit dito natin. So pag long cruise control, tapos bitaw lang, para ma-relieve naman. Lalo na pag yun na yung naka-out of town. Makikita po dyan yung pinakamabilis mong tinakbo. Nasa up. Yung Sa top up speed. naman, Top speed. top speed mo, elevation, yung temperature, nandun lahat yon. Magagamit nyo yun, lalo na pag nag-ride kayo. Through pag nag-ride kayo, pwede mo siyang ito yung data. So kung nasan kayo, anong pwede mong padala sa kanila. Yun yung maganda dun sa app. Kasi nare-record na natin yung natin. Hindi katulad dati na manual mapa, ganito. Noong oras ay umalis doon. Ito hindi. Pati yung braking mo, sasabihin niya. Tapos kunyari, doon sa app na BMW Connect, kunyari, nag-picture ka, sasabihin niya doon, may picture ka doon. Papakita niya doon. Tapos pag may menu din doon, nandun doon lahat ng information. Yung elevation mo, yung lean angle mo, sasabihin niya, speed. Kaya pala siya mahal. Ganun. So, yan yung mga bagong technology Yan pa lang. ngayon. Diyan pa lang. Okay. Itong tire pressure nito, ito yung specs natin. 36 PSI sa tapos 42 sa likod. Yan naman lang yon. Parang suggestion lang. Okay. Which is German kasi yan eh. So, minsan kasi matigas para sa atin yan. So, ginagamit namin minsan 36, 38. 38. Ganun. 36, 38. Kasi mabigat yung bike. And then, with this, meron din siyang tinatawag natin na hill assist. Kailangan umaandar siya. I-press mo to. Hard press. Ayun, letter H. Lalabas yung letter H. Handbrake, yung sabihin. Handbrake, Hill assist. Hill assist. Parang handbrake na rin siya. So, pag yan, nauusot ko siya. Galing Okay? Pero pag hill assist siya, hard brake mo lang, pressure more, Hindi mo
Kahit Kapag ganun, no? So ito ngayon, alam kasi nung system, flat ito, kaya maitutulak ko pa siyang konti. Pero pagka nakagano yan, hindi Pero habang nag-i-incline yun, binibigyan niya ng pressure. So alam niya na, kailangan kong dagdagan ng pressure kasi pababa. masyadong matarik or may inclination. So, bibigyan ka na ng konting pressure. So pag-release mo, pwedeng ganon, or pag-cambio mo, normal na release ka na siya. Mag-ano na siya. Wala na siya. Automatic. Okay. So, kailangan yun, pag, kunyari, kahil assist tayo, tapos, sinide stand natin, magdi-disengage siya. Kasi alam niya, nakatigil na tayo. Saka, yung side stand natin, meron siyang safety switch na pag nakakambyo siya, at sa side stand mo, engine cut off yun. Yun yung pinaka-importanting protection doon, di ba? Yung side Yung switch side stand switch naman. Meron akong pinakabit nun sa Turotech. Kasi nga, yun yung natatamaan Natatamaan yun daw kasi Natamaan ng batos. paa, namamatay. Mamatay. Paa, or minsan may bato. So, akala nila, uy, nasira na yung bike ko, ayaw na umandar. Pero actually, naputol lang pala yung side stand switch na yun. Kaya kailangan yung takpan. Kailangan mo yung ano na yun, para may Protection. protection siya. So, setting up the motorcycle is a different ano yun. Basically, ang bike natin nito, as an OEM, pare-pareho yan. Ano pa yung OEM? OEM is an original equipment manufacturer. Kung ano yung lumabas dun sa planta, iisa lang ang setup nila. Yung ano ng manibela, yung ano. So, meron siyang standard. Na Sinusundan. Okay? So, yun, standard yun. Ang problema natin is, Iba-iba. ang rider, Iba-iba. magkakaiba naman. Kaya, normally yun, sineset up natin yung bike to the individual riders. So, ano bagay Kasi ikaw, matangkad. Tapos, ito, maliit. Ito, mahaba pa. Ito, maiksi ang kamay. May sibiya. So, the bike itself is adjustable to the preferred rider. Different riders. Tulad nito, kunyari, side mirror. Yung iba ayaw na nilang galawin side mirror eh. Hindi kasi original yun. Pero actually, dapat hindi. Ginagalaw natin to. Ina-adjust natin. Di ba, makikita nyo minsan ng mga rider parang yung silip. isilip nila. Which is, minsan, very dangerous Very yun. dangerous yun kasi. Kasi nga, may extra movement ka na nagaganon eh. Bakit hindi mo na lang i-adjust para ginaglance mo lang siya? Mata-mata lang. Mata-mata lang. Nag-glance mo lang siya. So, Ano po bang tamang pag-adjust ng side mirror? pinakamalayo na peripheral. Kasi, hindi pwede yung iba kasi ang Gusto kita to eh. ano nila nasa gilid. Kailangan Kasi, po makita yung balikat? mas malayo. Hindi kailangan makita yung balikat. Kasi, wala naman dyan yung katabi mo eh. Ako lagi. Normally, malayo. Ito yung blind spot natin. Oo. Hindi Pero kasi madalang yun. Hindi rin kasi kita sa side mirror minsan. Oo. Pero ang problema doon, nakikita mo nga dito, pero hindi mo siya Nakikita dyan. Number 2, itong levers natin. So, ang levers natin are all adjustable. Pati sa preno, no? Pati preno, pati clutch, ganun din. Ito, Adjustable na rin. So, i-adjust nyo to your likings para Tama. maging comfortable tayo. Sa manibela, ganun din. Kasi yung iba, normally, inaabot nila na ganun. Kasi minsan may sumasakit eh. Habang nag-ride ka, hindi mo alam kung bakit. So, Diba? ibig sabihin, pag may sumasakit, may mali. May mali sa pag-positioning. So, ihahanap mo ngayon kung saan ka magiging comfortable. So, ito rin, pwede mo rin siya ibaba, pwede mo siya itaas. Ito, nilagyan ko siya ng ganito eh. Na Riser. riser, oo. Oh, Kasi riser. sa atin, masyado mababa naman. Yung Kung gusto mong gumanon. tumayo, Hirap ka naman. Ganun lang. Oo. So, nilalagyan natin ng riser para at least, pag kahit tumayo ka, comfortable. Kaya nung nilagay ko yun, nakatayo ako ng sinukat. Oo. Sa brakes and levers, ito, pwede natin yan ibaba, pwede rin natin siya itaas. May mga adjustment Oh, din kasi sa- minsan tumatama na agad sa boots. Wala, hindi ka pa nagbe-brake. Eh. Oo. So, sa BMW kasi, eksakto na siya mababa. So, hindi mo na siya kailangan itaas pa. Meron kasi iba, masyadong mataas. So, hahanapin din natin yun. So, may ganun din talaga. Depende pa rin sa... Depende pa rin sa ano. Kasi minsan, mayroon yung mga gusto. Nakaganon yung paa. Habang umaandar. Minsan naman, may nakaganon. Diba? So, kanya-kanyang ano doon. So, pwede mo adjust. Same thing with the shift lever naman. So, na-adjust din yun. Naitataas, naibababa. So, naitataas yun dahil minsan, depende sa boots natin. Minsan makapal. Minsan manipis. Natatamaan. Natatamaan. Minsan hindi sumushoot. Magkano yan?
So, pa dito is yung windshield Ito. mo is adjustable. Yan. Yan. Sana, Laking bagay nito. Akala ko dati, ba't may ganito pa? Parang di bagay. Oh. Gusto ko pa pala. patanggal yun eh. Gusto ko pang palakyan eh. Meron yung adventure naman, mas malaki naman dito. GS Adventure. GS Adventure. GSA. So, eto, na-adjust mo din to. Hangin talaga to. Hangin talaga siya. Oh. Kasi syempre, pag nagta-travel ka at long ride, mas nakakapagod din yung wind blast sa'yo. Pinipigilan mo kasi. Sa dibdib. Pinipigilan mo, yung dibdib mo. Pag malakas yung hangin, syempre, nakakapagod din yun. Oh, gumagano. So, malaking bagay yung windshield natin. Hindi sila naglagay ng wiper, no? Sa helmet yun. Sa helmet, nakita ko ganun. Kilala na kita. Kala mo, ah. Okay. So, ito, pwede natin buksan yung adjustment. Ito naman. So, ito, nandito yung sa rear, rear pillion, yung toolkit. Ito lang naman ang kailangan mo na, well, basic na, natin. Pagtanggal ng mga... So, pagtanggal, pang-adjust ng mga side mirror. Ito yung maraming hindi nakakaalam. Leather. Para saan yan? May Ito, tool din ito. Pang ganun din. Yes. Special tool ito. Kaya minsan, huwag nyo wawalin kasi pag nag-check ng oil, nagbawas, minsan, uy, ano ko bubuksan yan? Kailangan dalhin ko sa dealer. So, bubukas lang yan. Gagamitin mo lang to. Ayop. Pusang ilaw mo. Pwede na pala tayo na lang maglagay. Yun. And then, I-check mo yung oil. Yun ba yun? dito ka maglalagay ng oil. Di ba ang change oil, pinawash out, inaano? Yes. Dinadrain. Drain lahat. Kaya pala yung iba, pinapalitan to ng See-through. see-through para makita yung Makita yung ano, loob. Nakakita yun. Pero yun, style na lang. style na lang. Kasi yung problema nun, pag nabasag, yun lang. Hmm. Tapos tong susi, Bawas ka normally, parati yung nasa bulsa natin. pag sa motor. Pag sa motor. Kasi, pwede kasing Kunin. punin. Tapos, yun lang ang isang nito, kunyari, kasi yun yung nagiging dilema ng lahat na yung, paano kung nawalan na ako ng baterya, anong gagawin ko? So, pag nawalan ng baterya, out of nowhere, wala kayong mabila ng baterya, Hindi ka walang ma-start. So, meron siyang safety feature or emergency, lowbat ito, pwede kong ilagay dito sa may bilog na to. Ito yung ring antenna niya. Ito na dito. Ito, yung bilog na yan, tapat mo lang na ganun. Itatapat ko doon. Tapat mo lang, tapos pag pinindot mo siya, andam na siya. Pindot! Pindot! Tanggalin ko na dyan. Tapos tatanggalin mo na. Galing Sa muli. Ay, yung susi mo na yung kasama doon sa yung wallet key. Yung wallet yun na gano'n. Oo, Ayan, mamaya, pwede sa susi ng iba. Failure, di ba? Oh, Kasi nga, inalis ginamit natin natin yung yung So, yun yung sa bike natin. Pagbasak bike wash, may delikado na hindi kailangan basta babaran tuwig. Wala naman, no? Kasi ako minsan natatakot Kasi ako ang gagawin magsabon. mo lang naman, basta wag lang yung spray na yung tutok. Oo. Parang lang, spray lang siya. Yung Malambot wagag lang. Oo. Kasi kung merong delikado, di na yung pag naulanan, di tirik yung motor, di ba? So dapat yon ang washing, yung normal lang na hindi yung spray na malakas. Sir To, pwede ho bang pakiulit mula sa umpisa? Hindi ko masyadong Naiintindihan. Hindi, recorded naman. Rider's position naman. Okay. Yung body position naman natin. So, rider's posture naman, ano ba tayo? On-road? Kung off-road kasi tayo, parati tayo nakatayo. Off-road, dapat nakatayo. So, bakit tayo parating nakatayo? It is, hindi yan dahil yabang. Marami kasi na, yabang naman yan na nakatayo ng hindi naman Pero actually, going off-road kasi, ang off-road kasi is uneven parati ang surface natin. Hindi katulad pag road, na ang road is flat parati. So, hindi natin kailangan nakatayo. So, nakaupo lang tayo. Off-road kasi, parating uneven, so, gumagalaw parati yung motor. So, we start dito sa foot. Kailangan, ang natin is nasa gitna lang nung paa natin. Wala sa ball joint. Wala dito. Kasi kung nandito naman, subukan yung nakatipto. Yung muscle nyo dito, Ninigas. sasakit. So, middle. So, middle, para ka lang, nakatayo lang din. And, nakaipit ka dito. Nayakapin mo ng leg. Nakayakap ka, hindi yung leg, pero yung boots mo lang dito sa may frame. Kasi, yan ang magiging communication nyo between you and the bike. Itong dito. Oo. Kaya, nandito lang siya. Hindi mo siya kailangan i-squeeze na ng ganun Kasi once na pumasok ka na dito, Dikit na yan. yan na yun. So, yung leg mo naman, we go up to your knees. Ang knees mo, hindi siya naka-grip na ganun. Hindi. You only grip or ilalak mo pag kailangan mo ng additional stability. So, ang gamit nito is, kailangan touching lang siya. Pag So, kailangan. parang Pag medyo gumaganong-ganon. Oo. So, pag yung bike gumagalaw, hindi ka nasasama. Maluwag lang. So, nakaganon lang siya. So, kahit anong galaw ng bike,
Tapos, back mo, medyo straight. Elbows mo, out ng konti. Ga-absorb. Hindi ka na. Hindi siya ganon. Lalak. Hindi nakababa. Kasi, yan yung, pag gumanon yung bike, nasasama ka na. Hindi katulad nito, pag naglalaro. Gaganong. Naglalaro siya. Parang shocks na. Para yung upper body mo, stable pa rin. Hindi sasama. Hindi sumasama. So, Ito ito lang siya. So, additional, parang shock absorber siya. Katulad din nito. So, ito, forward motion, ito yun naman up and down. Up and down din. Huwag din na straight na straight. Oo. Kasi, pag may sudden bump na ganun, Bali. tumatalon tayo. Kailangan level siya sa elbows natin, halos straight siya. Hindi siya nakaganon. Hindi rin siya Pag nakababa. nakatayo na gano'n. Oo. So, So, pag kailangan nakatayo ka, Kailangan ko adjust yes. yung mga lever. Oo. Para pag nakatayo ka, yung levers mo, almost diretso. Pero hahanapin mo siya pag nakaupo ka, hindi naman nakaganon. Oo nga, paano naman pag Oo. po? So, iaano mo siya. Pros and cons yun. Ganun sa BMX. Ano ba? Mas madali ka ba? Oh, Ganun. BMX, tama. BMX nakababa. Kasi nga, maiksi yung manibela mo eh. Hmm. Ito kasi malayo. I-adjust mo to ng kumpo na nakaupo, saka nakatayo. And parati yan, reminder natin, from the start na mag-drills tayo, magmotor tayo, is parati yon yung 2 fingers natin is nakapatong dito sa Lever. levers. Kabila. Okay? Kasi ito nakahawak. Kasi, ang arms natin, walang trabaho yan. Kung hindi, it's only for direction. Pangalawa, yan ang magiging insurance nyo na pag kailangan nyo ng brake, andito ka na. Hawak na. Hawak mo na siya. Kailangan mo ng clutch, andito ka na. Off-road, on-road. Off-road, on-road. Isa pa to, para din, kunyari, tumatakbo ka ng 200 o 100. So, gaano ang grip mo? Ganyan. Okay, motor, diba? Parang motor. Ganyan. So, 100. Tumakbo kang 200, ano nang grip mo? Hindi, anong Hindi, mo? ano na. So, titigas ka. Titigas ka, di ba? 200 yan. Oh, 200. Oh. Pinakamatigas mo. Yan, sige. Kaya mo. Ayan. Yan na ba yun? Oo. Hindi na pala eh. Okay. Wala Ayan. sa motor. Ayan, di ba? O, ganyan, di ba? So, yung grip natin na ganyan, so matigas, di ba? Tigas. Tigas. Ngayon, gagawin ko, relax. Taas ko to. I-grip mo ngayon. Oo. So, wala ka ng grip. Wala. Hindi mo So, grip eh. mas relax ngayon. So, relax. ito. Iniiwasan natin yung tinatawag natin na death grip or yung sobrang grip natin na ano. Kasi pag sobrang tigas na nung ano natin, wala na tayong steering. So, kailangan, sir, to, laging Dalawa. dalawang finger para safe. Para relax. Mas safe. Mas relax. Kung gusto mo, ipatang mo rin ito isa. Gano'n. Depende yan. Ang normal dapat natin is nakapatong lang yung kamay natin. Nakapatong lang Kahit yung finger. tumakbo ka ng 100, tumakbo ka ng 200, Dapat ganun lang. ganun lang ang hawak mo. Nakapatong lang. From there, back nyo medyo straight. Yung head nyo, kailangan looking as far as you can see. Huwag sa baba. Huwag sa baba. Huwag nakaganon. Parati yun, malayo ang Hindi doon sa dadaanan na Hindi. gulong. Kasi, kailangan natin makita yung pinakamalayo para alam natin kung ano na yung parating sa atin. Advance na yung Advance ano mo. yung tingin mo parati. Para, Alam mo na kunyari, may nakita ko, uy, butas. Alam mo na kung anong gagawin mo. Hindi na tayo nagugulat. So, ang mangyayari nun, nakakaiwas ka na. Yung iba kasi, ang tinitignan lang nasa harapan, hindi ko na iwasan. Kasi, hindi dyan lang. Andyan na. Ano. So, wala tayong preparation. Kaya, as much as possible, look forward, look ahead, distance-wise, minsan tatanong nyo gaano kalayo. Hanggat kaya nyo makita, hanggat malayo. para Tignan nyo. ma-plan mo na yung Yes. diskarte mo. Pangalawa yan, through that, yung speed natin, bumabagal yung speed perception na. Pag sa malayo ka Pag nakatingin. sa malayo ka tumitingin. Hindi sa gauge. Oo. Kasi pag ano, minsan natatakot Conscious ka, no? Ganun na, conscious ka na. Ito pala. Bumibilis. Or, The peripheral mo, peripheral maayon. mo, maano mo din. Wide. Kasi the more na mas malayo ang tingin mo, the more na makikita mo Yes. sa kanan. Kaya nga, Ganun yun. tignan nyo. Ano yung mga magnanakaw, mga snatcher. O, diba? Ang tingin nila, ganun, diba? Or kasi titignan nila, baka may umaharang eh. Baka may haharang. May haharang. Alam nila, lulusot eh. Lulusot sila eh. Pansinin nyo, ang mata natin nasa taas. O, di kung ano dapat, di nilagay sa baba. Para at least makita natin. Pangit naman yun, mata mo nandito. Oh. Ang hirap, di ba? Imagine mo na lang. Manakot ka. Imagine mo na lang, maglakad ka na yung Third eye. mata mo nandito sa baba. Third eye. Ang hirap. And then, overall yan, kailangan i-relax natin yung body. Na kailangan iwahiwalay yung leg natin, hips, upper body, saka yung ulo natin. Na hindi yun yung magkakasama. Pag nandito kayo lahat. Hindi. Pag itong gumagalaw, ito lang. Hindi gumagalaw yung upper body ko. Pag nagsistir ako, ito lang.
Hindi ako nag-system ng Hindi sabay-sabay. kung kaya natin ihiwa-hiwalay sila, mas maganda. Para upper body natin stable parati. Galing ng manananggal dyan. So, steady parati tayo. Pero may mga, sa trail, di ba, yung mga ano, parang ginagamit yung puwet. Oh, kasi nga, nagka-counterbalance, which is, sa off-road kasi, parati ang ano natin, either uneven, or yung surface natin is always slippery. Sabay mo lang. So, naghahanap tayo ng grip. As much as possible, set your bike to your own preference. Tama. Hindi yung isi-set mo dun sa either OEM or dun sa ano na, okay na to kasi yan yung setting ni ano eh. Oo. Yan yung setting nung ano ko, kasama ko. Ganyan din yung Kasama akin. ko, Hindi pwedeng ganun eh, no? Hindi talaga. Kasi iba-iba nga eh. May mahaba, may ano. So, yun yung bike setup natin. To be honest, talagang nag-ride ako ng motor, wala akong alam sa part. Kumbaga, ang alam ko lang, ito yung gulong, ito yung box engine, ito yung gauge, ito yung susian, ito yung the normal na alam natin kahit sa kotse. Ito yung manibela, ito yung cambio, di ba? Yun lang eh. Nawala yung takot ko. Ang galing niya mag-explain. Nag-lecture muna siya. Talagang ipapakilala niya muna sa'yo kung paano magmotor. Kahit ako, kahit si LA, ang dami naming na-realize na hindi lang pala ganun ang pagmumotor. Pag may pambili ka o marunong ka mag-balance, marunong ka magpatakbo, yun na yun. Naturuan kami dahil naturuan siya, naturuan din kami. Nagkaroon kami ng knowledge talaga para kaming bagong nagmumotor ulit. Ang payo ko lang siguro, kailangan wag tayong magpapaalila sa bike. Kailangan yung bike ang mag-adjust sa atin. Siya yung alila. Hindi yung tayo ang mag-a-adjust sa kanya. Tama. Kasi karamihan, Tayo tayong ang nag-a-adjust sa mag-a-adjust. kanya. Hindi, okay na to. nga. Napag-aaralan naman eh. Pag tumatakbo ka, minsan nangangawit ka. Lalo na tong manibela. Simple lang na ilang degrees lang na ganun. Laking bagay. Iba ng... Iba na ang feel Feel, nun. totoo Lalo na pag tumatakbo ka na ng mga 2 hours na diretso. Minsan sumasakit na dito mo. Kasi nga, hindi na natural yung position mo. Medyo nakataas na siya eh. Sasakit na ito. Ako sir to nangangawit kasi beginner lang ako dito. Tensionado. So, tensionado yun. Tensionado. Pangalawa, kaya ito naman, Nakakapit minsan ka. yung grip mo nakaganon. So, instead na nakaganon yung grip mo, itataas mo. Kaya nga, Tataas ka mag-umpisa. taas mo isa para may eksakto ka. Para pag sumagad ka, nakaganto ka pa rin. May So, a-adjust. eksakto ka. So, mag-adjust. Or, kunyari, nakaganyan ka. So, speed mo ganyan. Tagalan mo lang. Ganun. Or cruise control. Or cruise control mo siya. Bro, anong ang tamang position pag may golf ka? Kaya nga yata nakaganon. Okay, nakapatong dito. Kaya nga nakaganon. Mas gamit na gamit ang cruise control mo. To. Yun, pag may gout. Pag may gout. Excited ka na mag... So, yan. yung totoong... Okay. Grabe ah. Dami natin natutunan dun ah. Thank you. So, Grabe, mamaya, totoo ah. yung mga natutunan natin, theoretical, riding position, i-apply natin ngayon sa actual na yon. Yun. Thank you. Thank you, Sir Toto. Ready na ba kayo? Ready na. Maraming umaayaw sa mga ganyan. Ganun po ba? Mga ka-lazy, welcome to the Lazy Garage! Ang topic natin ngayon is road safety or emergency assistance. Kasi yung gulo ko ngayon. Subukan natin. Mga ka-lazy, like, share, at subscribe. At huwag niyong kalilimutan i-click ang notification bell below para makasama ka sa The Lazy Road Trip! Hana!